Hello everyone! Good afternoon! Magandang hapon po and welcome to today's webinar. Free, libre at walang babayaran by VAME Philippines. And I'm Blessy, your co-host for this informative session for today, which is travel management. And I am one of the social media managers po dito sa VAME Philippines. And I'm so excited to have you all of you here today. So, and of course, hindi po ako nag-iisa dito ngayon. Joining me today is our fabulous co-host, one of the who is the recruitment head of VAME Philippines, Miss Glenna. Hi, Miss Hi, Glenna. good afternoon, Wonder VAs. Welcome to our free weekly webinar. Great. And also, andito rin po yung ating isa sa mga social media manager na nakikita nyo rin po na nag-story and everything. She's the one who's handling our Facebook, Instagram, and also the email marketing, Miss Clarice. Hi, Clarice. Hello. Ayan, grabe naman. Damang-dama ko na yung excitement ng bawat isa. Ayan, noon, dami na natin. We're almost 300 na po Ah, ang 274, participants yes. for today. Grabe, sobrang dami. Dahil ang ganda po ng topic natin, travel management. Alright, so before we dive in sa pinaka topic natin ngayon, kung bakit tayo nandito ngayon, nandiyan po si Ma'am Glenna to explain kung ano po yung house rules and also kung sino ba si Vane Philippines. Go Yeah. on, ma'am. Okay, so again, good afternoon sa inyong lahat at welcome sa ating free weekly webinar. So, salamat sa pagpunta at hopefully may matutunan kayo. So, for us to start, sino ba si VAME? So, lagi namin pinapakilala sa inyo weekly para tumatak sa inyo at makilala, ma-share nyo pa sa inyong mga kakilala, sa mga bagong nakita lang itong VAME sa page ninyo or sa mga social media. So, si VAME, isang outsourcing agency which is founded by our CEO, Mr. Yuval Cohen, which is an Israeli. So, nag-start ang kanyang circle sa Israel and then later on, nag-branch out sa iba't ibang country ang kanyang mga business partners. Okay? So, at first, we outsource VA from the Philippines, specifically. Hindi kami nag-hire or naghahanap sa ibang country. And then later on, kahit yung mga recruiters namin, dati Pilipino lang, ngayon meron na tayong mga South African na recruiters. Okay? So hopefully, magkaroon pa. Hindi pa naman namin isasabihin yung iba hanggat hindi pa nangyayari siya. Okay? So meron pa tayong magiging ibang lahi na magiging part ng family ng Vane. And also, ano pa ba? We cater different niches. Like, it started sa GVA, EA, SMM, e-commerce, sa mga ganito, mga travel management, real estate, and many more. Okay, sa mga nagtatanong, pwede po ba walang experience? Lagi po namin sinasabi, ito po ay tulong namin sa inyo para magkaroon kayo ng knowledge kung paano mag-uumpisa sa virtual world. So, ito ang first step para magkaroon kayo ng experience or may apply yung mga matututunan ninyo, magkaroon kayo ng experience and then makapag-apply kayo sa amin kasi mostly, ang hanap ng mga clients namin ay meron pong experience. And then, mapunta naman po tayo sa house rules. Number 1, lagi nating sinasabi, be kind, no bashing or harsh words, okay? And then, dito po sa Q&A tab, diyan po kayo merong access para magtanong, mag-raise ng mga concerns dahil po ang chat box ay for announcement and links na access lang ay ang may mga kaming panelist. Okay? So sabihin, nakikita po ba ako? Yes. Don't worry, nakikita po tayo. And then, also, please rename for us to recognize you properly. Like for example, may i-raise kayo na concern, sabihin namin, this question is coming from Blessy and blah, blah, blah. And mamaya, para din sa palaro natin, and make sure na nakaantabay kayo kasi alas 2 magpapalaro tayo. Yun nga, kapag anonymous attendee lang, so mapupunta sa next na makakasagot yung magiging palaro natin. Okay. And stay until the end of this webinar para sa attendance and certificate. Okay, so sa mga magtatanong, free po ito, wala po kayong babayaran. Yung sa certificate po, within this week, yung sending, as long as nagstay kayo the entire meeting, makakwalify kayo. Okay? And dun sa mga malilate, at kunwari may mga hindi naintindihan sa itatakal natin today, we always post the recorded
video of this webinar on our YouTube channel, posted every Wednesday. So mamaya, isisend ko yung link para mag-follow kayo. Okay? And, ayan, naka-live stream na tayo sa Facebook and we also have 323 attendees here on Zoom. So kung nasa Facebook kayo, gusto nyo magkaroon ng free certificate, pasok lang kayo, nandyan po nakapost ang Zoom link para ma-qualify kayo, magkaroon kayo ng free certificate. Yun lamang on my part. Back to you, Blessing. Thank you, Ma'am Glenna. O, di ba? Ang dami na agad natin gagawin for today and sobrang exciting po ang gagawin natin ngayon dahil marami tayong matututunan. At the same time, mag-enjoy ka pa, di ba? Saan ka nakakita? At libre pa. Wala nang Yes, libre tama ngayon, ka di ba? dyan. Wala nang libre ngayon. Dito na lang sa Babe. Sino dito first-timers? Pwede bang mag-wow? Wow reactions dyan. Yung first time mo lang talagang nakapasok sa webinar ng Vein Philippines. Ayan. Uy, ang dami. Welcome po. If this is your first time, I hope hindi lang po ito yung first and last. Sana makasama pa po namin kayo sa mga susunod pa na webinar ni Vim. And kagaya nga po ng sinabi ng ating recruitment head ni Ma'am Glenna, this is our help sa mga aspiring and pag-give back na rin po sa virtual assistant world para na rin, 'di ba, makatulong tayo sa iba at yung mga gusto pang maging virtual assistant. Alright, so ngayon let's get to the star of ngayon, ang ating guest speaker. Sobrang excited na po kami na makasama siya ngayon dahil meron po siyang 13 years of experience dito po sa travel industry. Imagine that experience. 13 years. Sobrang dami na niyang napagdaanan and everything. And she has done everything from managing travel agencies to booking flights, creating yung mga itineraries, handling reservations, lahat-lahat ng yan and many more. So she's also pro at using Galileo, yung Amadeus system, and basically lahat ng tools na ginagamit natin for the travel industry. And not only na hindi lang siya super experienced, but also she's a great communicator. So napakadami po niyang experience dito sa travel management. So, Wonder VAs, buckle up because we're about to get an inside look into how the pros handle this travel management. Okay? So, let's give a big round of applause, virtual round of applause for Gia Carla Peras. Come on, guys. Hi! Hi, everyone! Hello, good afternoon po sa lahat. Thank you, Miss Blessing. Thank you, Miss Glenna and Miss Clarice po. So, paano, Miss Gia, paano ka ba nag-start dito sa travel management? So, pwede mo kaming bigyan ng kahit short before tayo mag-start sa discussion. So, to be honest po, hindi talaga travel industry yung niche ko na gusto nung bata pa tayo. Ang pinakagusto ko po talaga is to be a fashion designer. Wow. Yes, pero hindi lang ko po na-pursue yun kasi nung time na yon limited pa lang po yung mga schools na nag-o-offer nun and super pricey na. So, ang next option ko po talaga is tourism and resort management. So, doon ako napunta into the travel management and as a travel agent for 13 years po now. Okay. So, dahil dyan, interested na kaming matutunan. Ano nga ba ang travel management? So, Miss Gia, pwede ka na mag-share ng screen. So, I did prepare a presentation. Brief lang po ito. So, give me one sec. So, for today's webinar, Mastering the Art of Travel Management, Insider Tips for from 13 years in the industry. So, grabe yung introduction sa akin ni Miss Blessy. So, thank you so much po. And today is September 14. So, again, a brief introduction about myself. I am Gia Carla Peras. You can call me Gia for short. I've been in the travel industry for 13 years. My first job experience po would be with Cebu Pacific Air, mainly reservation and ticketing. So, kung iba sa inyo nakapag-flight na with Cebu Pacific, kung try nyo nang pumunta sa mga ticket offices ng Cebu Pacific, yun po yung dating kong trabaho. So, as a reservation and then ticketing. And then afterwards, I moved to Genting Holding Limited. Ngayon kasi under na sila ng Norwegian Cruise Line, pero sila po yung Star Cruises, sorry. Tapos,
Afterwards po, dito na-enhance talaga yung mga travel skills ko dito sa Horizon Travel and Tours. Kasi with them, I was a reservation and then I do corporate accounts. Also po, yung package tour coordinator. So yung kapag may mga nakikita kayong posting about travel packages, including flight, transfer, at saka mga tour package, yun po yung dati kong trabaho. And then afterwards, I moved with Charta Marine Limited. More of ang transaction ko na po dito is reservation and ticketing, and mainly ang clients na kinikater po nila is mga ticketing ng mga manning agency of seafarers. And then yung expertise ko po is Amadeus, Galileo, and Sabre. At the same time po, as in the travel industry, ang ginagamit din po namin yung mga third-party website for hotel bookings, car rentals, pwede ding ferry, at saka mga trains. Here po, so my table of contents. So yung first part po is introduction, which I also already did po. And then, i-discuss natin yung the evolution of travel management. So later, ipapakita ko po sa inyo kung ano nga ba yung beginning, kung paano nagbubook ng flight, kung ano yung itsura niya, and then kung ano na yung binubook natin. And then, tools of trade, Amadeus, Galileo, and Sabre. So, later on din po, ipapakita ko po sa inyo kung ano yung itsura ng Sabre, ng Galileo, and then ng Amadeus po. Fourth is crafting the perfect itinerary. So, magbibigay po tayo ng mga samples. Ipapakita ko po sa inyo ng live kung paano mag-book ng flight. Although, hindi po tayo makakapag-confirm kasi it's a live system. So, pero i-share ko po sa inyo ano nga ba yung process paano nagbo-book ng flight. And then, specialized travel services, travel agent. So, normally, ito naman po, i-discuss lang natin kung ano ba yung mga niche under travel management. And then number 6, handling crisis situations. So meron po akong i-share sa inyo ng mga experiences, mga scenario, kung paano nga ba natin hinahandle yung mga crisis situation in terms of sa travel po. And then, meron po tayong Q&A session. So, later on, habang nagdi-discuss tayo, titingnan natin kung may mga relevant question, pwede nating sagutin, or pwede po kayong mag-write down kung ano yung mga question nyo. And then, later on, sa part ng Q&A session natin, i-discuss natin siya. And then, lastly po, conclusion and takeaways. So, guys, okay pa ba tayo? May mga i-ready nyo na po yung mga questions nyo later on. So, sa evolution of travel management. So, over the past year, the travel industry have changed dramatically in technology, has put more control in travel hands with online platforms and mobile apps, making it easier to book trips without needing a traditional travel agent. People now expect more personal experiences and advances in AI and data help traitor travel plans and individual taste. There's also been a shift towards more responsible and sustainable tourism as more travelers want to make environmental conscious choices. The pandemic brought major challenges but also pushed the industry to be more flexible with virtual tours, health protocols, and flexible booking, the new norms. So ito, ipapakita ko po sa inyo. Ito siya, guys. So ito, kung makikita nyo, dun sa first era ng travel booking management, meron lang po kasi sila dati, kung naaalala nyo, yung computer na merong malaking likod, yung gumagamit pa ng desk drive, yun yung isang computer lang yung ginagamit nila, black and white, doon sila nagbubook ng flight. And then manually po, as in manually tina-type nila ito. So ito is a sample from 4th of July 1991 pa siya. Ito yung sample ng lumang airline ticket natin. So nakasulat po dito yung pangalan ng airline, which is KLM. And then ito yung mga restrictions. So kung reroutable, ibig sabihin po ng reroutable, kunwari ang flight mo is Manila-Cebu. And then gagawin mo siyang Cebu-Manila. So parang the other way around. Yun yung tinatawag nating reroutable. And then nakalagay din po dyan yung routing. So ang route po ng sample natin is Munich, Amsterdam to Mexico. So ang flight basically is from Munich papunta ng Mexico. Dadaan lang siya ng Amsterdam for layover po. And then for the return, Mexico, Amsterdam, Munich.
And then guys, i-share ko lang din sa inyo, if you'll notice, makikita nyo itong mga yan, yung mga numbers na yan are actually manually ng mga travel agent, kinukompute yung mga taxes, kung magkano yung fare. So, nandyan po siya lahat. So, guys, again, if you have any questions dito sa mga dinidiscuss natin, you can isulat nyo muna yung mga question nyo and then later on, sasagutin natin sila. Guys, kung medyo mabilis ako, please let me know. So ngayon, with the travel era, so dati, ayan nga, lumang klase ng ticket pa yung nakikita natin. Ngayon kasi, you can now book your flights, your hotel, car rentals over your phone using the app lang. And then ngayon, dati kung paper ticket, yung sinasabi natin, ngayon kasi e-ticket na siya. So parang electronic itinerary na siya. So guys, eto na yung mga tools na ginagamit for reservation. Actually, sa lahat naman po, Sabre, Galileo, or Amadeus, meron po kasi silang special tools kung saan hindi lang po flights yung maibubook nyo, kundi pwede na rin po kayo mag-book ng hotel, ng car rentals, pati po train, pwede na rin po nating i-book dyan. So guys, ayan, kung medyo naboboard na kayo, can you give us, na lang, a like sa lahat kung active pa kayo, kung nakikinig pa ba kayo sa akin? Ayan, thank you so much. Ayan, may mga likes pa. So ito yung brief sample lang siya ng Sabre. Ito makikita nyo, ito yung makikita nyo availability. In this tab, ang chine-check niya is yung KTM, BOM. So, sa travel industry kasi, very important na alam din po natin yung mga tinatawag nating airport code. So, KTM, Kathmandu, BOM is Mumbai. Mumbai is sa India po. And then DEL is Delhi. So sa travel industry din po, ang ginagamit natin is military time and then kailangan alam din po natin ang phonetics po. So as you can see dito sa mga flight, nakalagay dyan 17:05 and then arriving siya ng 18:45. So military time yung ginagamit natin. Kasi magkakaroon ng confusion kapag ang inilagay natin is parang 05:05 p.m. So, importante na alam din po talaga natin yung military time at saka ang mga phonetics po. So, ito po yung Sabre. Next natin, dito naman is Galileo. If you notice lang po, halos parang mukhang pareho lang naman sila. Ang pinagkaiba lang talaga ng Galileo at saka ng Sabre. If you notice po si Sabre, isa lang yung window niya. Tapos, si Galileo, eto naman, parang dalawang tab naman siya. Dito, makikita nyo yung name ng pasahero. Tapos, kung ano po yung flight na binubook niya. Ito, may mga option kayo. I-click nyo po dyan. Ayan yung mga restrictions. Kung gusto nyo pong mag-add ng mga seat number. And then, dito naman po sa side natin na to, andito yung price. Price ng ticket. So later on, dun sa next natin na tab, which is Amadeus, i-share ko po yung screen ko ulit. Papakita ko sa inyo kung paano mag-actual booking. Although, again, hindi po natin siya kayang i-end. But this one, yan po yung parang magiging brief example natin. And then next, this is the Amadeus. So as you can see, ayan, ito nilagay ko po yung sample ng name ko. Tapos ang sinample nating na route is dahil nga usong-uso yung Boracay. So nagpunta tayo ng Boracay October 14. So Manila, MNL. And then MPH is Caticlan Airport. And then ito yung flight time, 7:35. And then dadating ka po ng Boracay ng 8:45. So ito naman dito sa tab na to, same as Galileo, pwede kang dito sa side na to, nandito yung name mo, passport details, and then dito sa other side, pwede nyo pong ilagay dito yung price ng ticket. So, same lang din po sa Galileo. On the other side, pwedeng dito yung pangalan nyo, dito naman sa side na to, dito naman po yung price natin.
So guys, okay pa ba kayo? Pa-heart naman po kung nakikinig pa tayo, may naiintindihan po ba? And then again, later on, wait, what happened? So ito na, so magka-craft tayo ng perfect itinerary. So dito, ipapakita kasi natin, meron kasi tayo, sa crafting kasi ng perfect itinerary, at saka mag-i-incorporate din dyan yung number 6 natin dun sa table of content natin, which is handling crisis situation. For this one, mag-check lang tayo ng flight. Need a flight from Manila to Narita, departing 1st of October. Sabi niya, kailangan daw mag-arrive before 1500. And then yung client din natin, direct flight only. And then ang gusto daw niyang flight is Philippine Airlines. So with this one, syempre, siguro as VA, hindi lang siguro as VA, as general, as an employee, kailangan mafulfill natin yung mga needs ng clients natin kung ano ba yung hinihingi nila. So, i-share ko yung screen ko sa inyo. So, guys, ito yung Amadeus system. So, again, sabi niya, need a flight, Manila to Narita, departing 1st of October, before 1500, direct flight only, and then Philippine Airlines. So, sa Galileo, sa Sabre, at saka sa Amadeus, halos magkakapareho lang din naman ng, ang tawag kasi namin is command, kung ano yung mga keyword na nilalagay natin. So let's say, AN, caps lock natin. So AN is the mandatory command para mag-check ng availability. October 1, Manila, MNL, and then Narita naman, NRT. Sabi nila, ang gusto ng client natin, Philippine Airlines. So, PR. And then, sabi ni client, gusto daw niya na flight is arriving before 1500. So, nandito, makikita nyo, dito sa number 1, Philippine Airlines siya. Flight is Manila. Arriving country or arriving airport is Narita. Ang flight time naman nito is 7:30 in the morning, arriving ng 1300 or 1 p.m. So sabi ni client, ang gusto niya arriving before 1500. If you'll notice lang din, makikita nyo mayroong mga numbers dyan. So itong segment number 2 natin, dito naman sa PR 3102, makikita nyo, ang dami niyan nakalagay, wala na masyadong number. Ibig lang sabihin niyan, itong second flight na to is actually almost fully booked na siya. Pero, kapag ka itong segment number 1, mapapansin nyo, ang dami pa niyang seats na available. So, since ang requirements naman ni passenger natin is arriving before 1500, might as well ibigay natin yung parehong options. Kasi if we choose the segment number 1, mas cheaper yung flight niya. Compared to flight number 2, as you can see, probably mahal na talaga yung ticket. So para i-select natin yung flight na to, pwede nyo i-click lang to. So ayan na siya. Andito na yung flight natin. Tapos ilalagay lang natin yung name natin. NM1, mandatory command siya for Amadeus. So, my last name, and my first name. And then, enter. So, again, kinlik na natin ito. Makikita din natin dyan yung history. Ito yung mandatory command to check the flight. AN as yung availability. Date of flight is October 1. Manila Narita, and then Philippine Airlines. Then dito, nag-select na tayo ng flight. Ang chinose muna natin is yung 7:30 ng umaga and then arriving ng 1300. So, eto na yung flight natin. So, kung naalala nyo, papakita lang natin.
So dito, pwede nga dito sa isang side na to is nandito yung pangalan mo. Para nakikita nyo yung tama ba yung pangalan na binubook nyo, tama ba yung flight na chinu-choose nyo. And then dito on the other side of the window is ipaprice natin yung ticket. So click lang natin yan. And then, sa Sabre, Galileo, and Amadeus, halos pare-pareho lang din ng command para kung paano mag-price ng ticket. Ang price lang, ang command lang is FXB. Pag-enter nyo, so ito daw yung presyo ng ticket. So guys, in this system kasi naka-GBP siya, kung i-convert natin siya sa peso, ang peso and GBP ngayon is 73.31. So, ang presyo ng ticket na yan, for a one-way ticket, eto siya, 20,626. So, medyo mahal. Kasi number one, Philippine Airlines is a flag carrier of the Philippines. Kaya medyo mahal. Kasi syempre, with your comfort, at tapos meron na rin silang mga free meal na ibinibigay. At the same time, may baggage na rin kasi si Philippine Airlines. Kung mapapansin nyo, kung siguro karamihan naman sa atin nakapag-try na mag-flight using siguro Cebu Pacific, AirAsia, ang tawag sa kanila is mga low-cost carrier. So, pag kay Philippine Airlines, si Philippine Airlines flag carrier. Kaya medyo pricey yung ticket nila. Pag sinabing low cost, ibig sabihin mura ang ticket, pero madalas walang baggage. Pero si Philippine Airlines, ayan, meron na siyang baggage. And then now, papakita ko naman sa inyo kung ano yung difference nung etong flight na to. Kasi ito yung parang mahal na yung ticket. Although, magpapasok pa rin naman siya dun sa requirements ng client natin, which is arriving before 1500. So, delete lang natin to. XE is mandatory command for deleting segments o deleting yung flight na gusto nating ma-delete. So, ayan, wala na yung flight. Ngayon, mag-availability tayo ulit or i-check natin ulit yung flight. AN as mandatory command. Date of flight, 1st of October. Manila, MNL. Again, kailangan natin is yung mga IATA airport code. Narita is NRT / Philippine Airlines. So, ito nga, i-check natin tong segment number 2 o yung flight number 2. Click mo lang. So, ito na yung pinakamababa. So, ito na yung flight, PR 3102, 1st of October, Manila, Tokyo Narita, 9:10, and then 14:50. So, ngayon, ipaprice natin siya ulit as FXB. So, ayan. Kung natatandaan nyo, yung first flight natin na magdadating ng mas maaga, nasa 281 pounds lang siya. Pero yung second flight, 600 na siya. So, times 73.31, ang presyo ng ticket is 50,539.414. So, dahil may mga requirements din yung client, ako, I prefer na mag-suggest dun sa client natin na kung ang pipiliin mo is yung closest to 1,500, sobrang laki ng difference. Compare kung ang ibubook niya is yung mas maaga ng flight, dadating din siya ng Narita ng medyo mas maaga lang, pero about 30,000 pesos difference. So, dyan, kailangan as a travel agent, marunong din tayong mag-upsell at saka magbigay ng alternative sa mga clients natin. Ayan. Guys, nagigets nyo ba? Naiintindihan nyo ba? Meron ba kayong mga questions, current questions? Okay. So, ito po may question po si God and Salvi Rivera. Sabi po niya, kung ano yung KTM at BOM. So, ito po siya. Papakita natin siya. So, let's say, tanggalin muna natin tong si Philippine Airlines.
gawa tayo ulit ng flight 01 KT, ay wait lang, October, KTM, POM. So, ito siya. Pag nakita nyo, parang hindi ko siya kiniklika. With Amadeus kasi, parang itatapat mo lang yung cursor mo dun sa route, yung KTM. Kung hindi ka sure kung ano yung KTM, makikita mo na, ayan, Kathmandu, and then yung pangalan ng airport. Tapos yung DEL is Delhi sa India. Tapos ang BOM is Mumbai. Then let's see. Ito, for question for Dor Ben May Valdez. Later on, i-discuss natin yan kung ano nga ba yung ginagawa with the last minute travel changes and disruption. Dito yan magfo-fall doon sa handling crisis situation. From Miss Mira Dapit, paano ba malalaman ang mga commands? Actually, magdedepende po kasi siya kung saang system yung gagamitin mo. If it's Galileo Sabre or Amadeus. Pero although nagkakapareho lang naman din po sila ng mga commands. Like for example, si Galileo at saka si Galileo at saka si Sabre, imbis na AN, eto siya. So, imbis na AN, itong AN, kay Amadeus at saka kay Sabre, ang ginagamit lang is letter A. So, parang ang gagawin mo lang, A, October 1, KTMBON. So, halos nagkakapareho lang din naman po sila. And then, another question from Mr. Joshua Alcalde. Need every time naka-caps lock? Hindi naman po. Pwede rin naman na small lang. KTMBOM. Wala naman pong bearing if caps lock or hindi po. Ayan, lalabas din naman po siya. Parang mas formal lang po kasing tingnan kapag ka naka-caps lock compare sa hindi naka-caps lock. Ayan. Pero same lang din po. So since nandito na rin naman po tayo sa system ng Amadeus, sagutin natin itong question from Miss Sheila Micheline Guerrao. How will you know if flight na naklik nyo is the pinakamura? So, sa system ng Amadeus, Sabre, and Galileo, meron po kaming tinatawag na FS o Fare Shopper. Ibig sabihin, makikita namin kung ano yung pinakamura na ticket. Balik po tayo dito sa... So dito sa sample number 1, let's say hindi niya prefer, okay lang sa kanya kahit hindi direct yung flight or kahit hindi Philippine Airlines yung flight. Basta ang goal niya, makarating ng Manila to Narita ng October 1 and then 1500. So dito po sa tab natin, tanggalin lang natin siya. So yung command naman for Amadeus, again, this is for Amadeus lang po. Yung Fare Shopper is FS. Saan siya manggagaling? Manila, MNL. /D. Yung D naman po is date of departure, which is October 1. Tapos saan po siya papunta? Narita. Yan lang po yung makikita namin. Ay, mali pala. FXD pala. Sorry guys. FXD. And then, enter. So, yan. Ibig sabihin, yung Manila-Narita flight, meron pa palang mas mura. Kung scroll natin dito pataas, yung pinakamura na Philippine Airlines is 281.40. Pero kung ang pipiliin daw natin is itong flight na to, yung 0040 dahil military time, ibig sabihin, the night, so ano yun, September 30 or September 31, kung may 31, sorry, September 31, pupunta na siya ng airport 3 or 4 hours prior departure para magamit niya yung flight na Manila-Narita and then 6 a.m. nasa Narita na siya. So, piliin natin siya. Ito mga special command, I don't think na
kailangan nyo pa siyang aralin. Kasi eventually, if you are pursuing yung travel industry as a travel agent, eventually masasanay na rin kayo sa mga commands. So, ito na siya. GK Jetstar Japan. Tapos, flight number. K is yung class. So, taas ko lang ulit ha. Ayan. Kung makikita nyo kasi, meron kasing different type of classes ng flight. Ito, ibig sabihin may K, may L, may N, may H. Pag economy class, mag-o-offer ang mga airline. Kunwari, dito sa pinakamura na ticket, ito lang yung number of seats. Kaya 'di ba kapag ka nagbo-book tayo ng mga piso fare, unahan lang talaga siya kasi limited seats lang yung ino-offer ng mga airlines. So dapat makuha nyo yung pinakamababa kasi normally yung pinaka nandito sa dulo, yun yung mga pinakamurang flight. And then, try na natin ulit. Lagay natin yung name. Kasi kung wala siyang name, hindi natin mapaprice yung ticket. So again, this is Jetstar Japan. Ito daw yung pinakamura based doon sa requirements ni client, FXB. So, in Philippine peso, 73.31, it's 12,000 lang. So, ayan. So, makikita na natin yung difference. So, ito yung command. We do FXD. And then, guys, gusto ko lang ding i-share sa inyo yung experience ko before with Cebu Pacific. Madalas, lagi ako naka-headphones kasi nagko-commute lang ako noon. Tapos, merong kakalabit sa'yo, tapos sasabihin sa'yo, Mama, magkano yung flight papuntang Manila, Bacolod? Kaya Manila papunta ng Cebu. Kaya sa totoo lang, lagi talaga ako nag-headphones kasi kung napapansin nyo kung paano ko ipinakita sa inyo, hindi po namin basta nakikita kung magkano ang isang presyo ng ticket. Based lang pagka sinabi mo, ay magkano yung ticket Manila Bacolod. Meron kami syempre roughly idea kung magkano yung mga presyo ng ticket. Pero kung hindi po kasi namin i-check sa system mismo, hindi natin makikita kung magkano yung actual na presyo. And then, hindi rin po kasi totoo na ay magkano yung pinakamurang ticket papuntang ganyan. Hindi po namin siya nakikita. Kasi kung katulad nga po nung i-share ko sa inyo, hindi po namin nakikita yung kunwari from October 1 to October 1 to October 30, ang pinakamura ito. Hindi. Hindi po siya namin nakikita unless magbigay ka po sa akin ng specific na date and then yun po yung i-check natin sa system kung magkano nga ba yung presyo ng ticket. So, ayan. Okay ba tayo? Naintindihan po ba? Pa-heart nga po kung naintindihan naman. Heart tayo. Heart. Okay. Try pa po nating sumagot ng ibang question na related lang po muna dito sa ginagawa natin. Okay, for Mr. Michael John Eloy Guevara, I have a question. For the command codes that you are using, once you use the Amadeus tool, does it have a list of command codes? Yes. Si Amadeus po kasi, I'm not sure na with Saber and Galileo. Kasi si Amadeus, masasearch mo na siya sa Google. So, search mo lang, what is the command to check flight in Amadeus? So, lalabas na agad yung mga search button. Pagka na-search mo na siya, lalabas na yung mga commands ni Amadeus. I'm not sure with Galileo kasi hindi na po ako active user with Galileo. Pero ganun lang siya. Tapos let's say, yung client natin, gusto niya ng wheelchair assistance, gusto niya ng halal food, vegetarian meal, dun pa lang po sa Google, pwede mo na siyang ma-search. Pero ipapakita ko rin po sa inyo. So dito, SSR, let's say meals. Yung clients natin, vegetarian siya or halal food or lactose intolerance. Wait. So ito siya. Pagka nag-help, ito yung kagandahan kasi kay Amadeus, yung napansin ko, kapag ka nag-search ka ng, ang tawag kasi namin dun sa mga special requests
is SSR. So makikita na natin ito, ibig sabihin yan is vegetarian. Pero i-share ko lang din sa inyo. Sa Google, what is the command to book wheelchair in Amadeus? So yan makikita mo, meron na agad siyang Amadeus Service Hub. Click mo lang yan. And then ayan na siya. So meron tayong vegetarian. Ito, papakita ko sa inyo. Ay, wala pala dito. Ayan. So, and dito na yung kung paano mo siya ibubook. Andito na rin yan. Ayan, yung mga code. Lahat ng information, makikita mo na lang din kay Google. Yun yung kagandahan actually kay Amadeus na po. Another question from Akilin Arahi, yung mga prompt or command na nilalagay and mga abbreviation, need po ba i-memorize or may mga copies naman to check ano yung dapat na ilagay po? Actually, meron pong command kung paano, let's say, hindi ko na lang matandaan, pero meron yun, kunwari, ang gusto mong i-search is Cebu. Meron lang pong specific na command na i-enter kayo kay Amadeus para lumabas yung 3-letter code. Otherwise, alam nyo kay Google lang. Ask mo lang kay Google. Ask natin kay Google ulit ha. Wait. So, let's say, medyo komplikado na what is the IATA code for, let's say, Davao? DVO. And then, same lang din naman po siya with Amadeus, Galileo, and Sabre. Pare-pareho lang din po sila. Kung ano po yung code ng airport, same lang din po yung gagamitin natin sa lahat ng system po. Then another question related din nga po dun sa system is from Kenan Miranda. Hello, Ma'am Gia. Ask ko lang po na every time mag-check ng availability ng flight, need ba i-delete yung previous one, then rewrite ng command, or we can scroll up and click sa unang set? Yon. Actually, hindi siya allowed. So, if you'll notice, wait, nasa na si... Ayan. So, ignore ko lang ulit. If we do October 1, Manila Narita, kung mapapansin mo, iba yung color niya. Ito kulay pink, and then blue, and then red. Let's say, nag-choose ka na nitong flight na to. Kapag ka po nag-scroll up ka, nakita nyo, iba na yung color niya. Hindi na po siya clickable. So, kailangan po, ang gagawin mo ulit, mag-availability ka na lang ulit kung kailangan mong i-choose yung segment number. Let's say, ibig sabihin po kasi nito, hindi siya pwedeng maklik, hindi siya clickable. Ibig sabihin, hindi siya pwedeng i-book sa Amadeus. So, let's say itong segment number 4. Click mo lang. Pwede ka pong mag-hold ng multiple flight options, pero hindi advisable sa mga system na mag-hold ka ng same flight tapos magkaiba lang ng airline. So as much as possible, isa lang po talaga yung pwede nating i-hold sa system po. So again, later on po, di-discuss pa natin yung ibang mga question nyo. Let's move forward po dun sa ating sample. So sample number 2, ito, katulad ng ginawa natin dun sa isa, dahil sobrang mahal ng ticket, dun sa sample number 2 natin, ito medyo complicated na to na itinerary, di ba? Pa-complicated ng pa-complicated. Una tayo sa medyo madali, ngayon medyo dun na tayo sa kailangan natin ng mga skills natin para mag-check ng flight for clients. So from Manila, papunta ng St. Martin. St. Martin po is nasa Bahamas. Later on, isi-share ko sa inyo kung ano yung command ng St. Martin. Departing po ulit siya ng 1st of October. Most convenient, katulad nung sa first sample kasi natin, sabi
sabi ni client, gusto lang niya direct flight. Meron siyang specific na requirement. Gusto lang niya Philippine Airlines. Ayaw niya ng ibang airline. Ayaw niya ng may connecting flight. Pero this time, sa St. Martin, most of the flights kasi niyan, either traveling via Europe ka po or traveling via USA. So for us Filipino, syempre kapag ka nagta-travel po tayo via Europe countries or US countries, kailangan po natin ng visa. So later on, i-share ko din po yung mga ganyan, paano nga ba mag-handle nun kapag ka walang visa yung clients natin. Dito tayo sa handling crisis situation po. And then sabi dito, must not be more than 100,000. Bakit nag-come up ako sa 100,000 pesos? Guys, kasi nga sobrang layo po kasi nung route na yan. Imagine na lang na nag-flight kayo from here to US, mga 16 hours na. Tapos from USA papunta ng Bahamas, mga 5-6 hours pa siya na land travel. So ngayon i-check po natin. So dito dahil medyo complicated na yung flight, for me, much better na gagamitin natin yung FareShop o yung FXD. So again, FXD is mandatory command sa Amadeus for fare shopper. Ibig sabihin parang namamalengke ka ng pinakamura na ticket. So again, from Manila / date of departure, which is October 1. And then St. Martin po is SXM. So in phonetics po is Sierra, X-ray, Mike, or Mama. Ngayon kasi hindi na masyadong ginagamit yung Mama. Yung M ginagamit na natin as Mike. Then enter lang natin. Then sabi ni client, basta daw hindi more than 100,000 and most convenient. Ibig sabihin yung wala ng sobrang haba ng layover, yung hindi ka mag-overnight sa airport. So hahanap tayo ngayon ng hindi more than 100,000. So if you'll notice, itong daw first na pinakamura, CX would be Cathay Pacific. B6 is Jet Airways. So, syempre, kanina may question tayo kung kailangan ba nating i-memorize yung mga commands, let's say, kasi sobrang dami. Kailangan mong aralin yung airport codes, kailangan mo din somehow aralin yung mga airline codes. Pero eventually, syempre, dahil sa 13 years of experience, medyo na may memorize na natin yung mga codes natin po. So, if you notice, sabi niya most convenient. Ano ba yung most convenient? So, wala masyadong layover, walang overnight. So, kung mapapansin nyo, dadating siya ng JFK. JFK is New York or John Kennedy Airport. Pero, aalis pa yung flight 7:52 in the morning. Ibig sabihin, kailangan niyang mag-overnight ng New York. So, ipass muna natin yan. Para makita natin yung iba pang options, MD or move down. So dito sa second option natin, via Turkish. Okay, yung kung napapansin ko na mention ko na yung papuntang Bahamas, either traveling kayo via US or Europe. If you notice po sa segment sa option number 1 natin, dadaan siya ng HKG. So Hong Kong 'yan. Then US yung routing niya. So dadaan siya ng New York. So dito, mapapansin nyo, dadaan na siya niya within the Europe pa rin naman, it's Istanbul, pero dadaan pa rin siya ng New York. So medyo malayo pa rin. Tapos, kung mapapansin nyo, sobrang tagal ng layover. 5:30 ng hapon, nandun na kayo sa New York Airport. Tapos, yung next flight nyo, 7 in the morning pa. So, hanap pa tayo ulit ng another option. So, ganun pa rin. Ibig sabihin, ayan. So, ito yung pinakamagandang option. KL is KLM. Kung naalala nyo, yung first ticket sample natin na na-issue ng July 4, 1991. Yan, sila yan. KL is KLM. MNL. AMS or Alpha Mama Sierra or Alpha Mike Sierra is Amsterdam. So, in Netherlands. Kung mapapansin nyo, dalawa lang yung flight niya. Katulad ditong mga to, yung nasa unahan, 3. So, dadaan na siya ng Istanbul, dadaan pa siya ng New York. Pero ito, dadaan lang siya ng Amsterdam. Pero pasok ba dun sa within 100,000? So, in GBP,
1,706 times 73.31, hindi na siya pasok. So, ang in conversion, yung 1,706 pounds in peso, 125. So again, as an employee or as a travel agent, kailangan mag-o-offer din tayo ng mga alternative options kay client. So ako, I would prefer is ibibigay ko sa kanya yung option 1 kasi somehow, ito yung pinaka-late yung arrival in New York. Tapos, early time pa rin naman siya magde-depart from New York papunta ng St. Martin. And then, at the same time, i-offer ko rin kay client itong option na tong KLM. Kasi, number 1, halos 1 hour and 20 minutes lang yung layover. Hindi siya magtatagal doon sa airport. Hindi siya mag-aantay ng matagal. Although, meron nga lang difference, which is 125. So, at least may option lang si client na, okay, kung gusto mong mag-flight, gusto mong less than 100,000 yung flight mo, ito yung maiibigay ko sa yung option. Pero if you are willing or okay lang sa'yo mag-spend a little more, so i-offer natin yung KLM as a second option lang dun sa client para meron lang din po siyang alternative option na mas convenient yung flight po niya. So, ayun. Okay pa tayo, guys? Ayan. Nagigets nyo ba kung paano mag-book, paano kumuha ng fare shop, paano pumili ng mga option? Yan. Heart natin, guys. Mag-heart tayo if you guys nagets nyo naman. Yan. Thank you so much. And then, dito naman sa sample number 3. Eto, kaya siya black. Gusto ko manggaling sa inyo. Ano ba? Ano yung mga dream destination nyo? Sige, magbigay tayo. Pipili ako ng isa or siguro titingnan natin kung ilan yung pwede nating i-share or pakita sa inyo. Kung ano yung ba yung pwede nating i-check na flight, kailan ng departure, saan nyo gustong pumunta. Yan. Mag-comment kayo guys. Titingnan natin kung pili tayo ng isa na gagawin natin guys. Sige, yung kauna-unahang nag-comment, Maldives. Ay, isa din yan sa dream destination ko, yung Maldives. So, Miss Camille, kailan yang Maldives? Sige, ang gawin na lang natin, Manila to Maldives, October 1 pa rin. So, wait. Pero dahil nakalimutan ko na kung ano nga ba yung code ng Maldives kasi hindi masyadong common yan with yung previous experience ko kasi puro mga seaman, wala akong masyadong binubuk na seaman na papuntang Maldives. Normally, mga Korea, mga Japan, Singapore, Australia, puro mga ganyan yung mga seaman. But anyways, try natin, no? IATA code for Maldives. Guys, sa totoo lang sa travel industry, very helpful si Google search lang yan. Si Maring Google. So, ito daw siya. MDV. So, Mike Delta Victor. So, ngayon, search natin. Magkano nga ba ang magagastos natin pag pupunta tayo ng Maldives? So, FXD, Mandatory Command for Amadeus. Saan manggagaling? MNL is code for Manila. Kailangan departure. Sabihin natin October 1. Nagmamadali tayo. MVD. Ay. And then, search. Oh, guys. So, dito sa option, wait lang, parang hindi, teka lang, search muna Parang hindi ako, ito, Mali Airport. Sorry na guys, Mali Airport. Di ba nagkakamali din tayo minsan? Okay. So, yung code ng Maldives is MLE. Kasi alam ko yung MVD Montevideo, parang nasa Mexico yan, guys. Party ng doon. So, MLE. Change natin to MLE. Enter. Okay. So, sa first option natin,
makikita nyo, hindi masyadong maganda yung timing. Although, para sa mga Pilipino, pwede tayong magstay sa Kuala Lumpur without visa. So, pwede na rin to if you wanted to explore Malaysia. Ito yung, ibig sabihin yan, yung pinakamura. 394.60 times 73.31. Ang presyo ng ticket, yung pinakamura natin, in 1st of October lang, is yan. So, it's 28,982. So, isa rin sa mga sinasuggest namin as a travel agent, sa totoo lang, alam nyo ba, mas mahal mag-book ng one-way kesa round trip for international flight. Kasi kung i-compare natin dyan, ibig sabihin, yung 28,000, kung ita-times mo yan sa 2, 57,000. Pero kung gagawin natin siyang return ticket o round trip, let's say babalik ka ng tagalan natin, October 15 ka babalik ng Manila. 15 days ka sa Maldives. So, wait lang natin. Ayan. So, si Malaysian Airlines pa rin yung pinakamura. Kung comfortable naman kayong sumakay ng Malaysian Airlines, go lang tayo. So, sabi niya, yung first option is 542.60 pounds times 73. Nasa 39,000 lang. No? I mean, 30,000. Compare natin, kung magbubook ka ng, kapag one way lang daw yung binook mo, 28,000 na yung magiging presyo. Pero kapag round trip yung binook mo, 39,778. Lahat na yan, included na yung taxes. And then, kapag ka pinili natin yung si Malaysian Airlines, sabi din po niya, meron ka ng kasamang 20 kilos na baggage. Tapos, try nating ilagay yung name ko. Ako na lang yung pupunta sa Maldives. Iwan ko na kayo dyan. So, ipa-price ulit natin siya para makita natin yung actual pricing. So, same pa rin. Same pa rin yan sa Galileo and Sabre, Amadeus, FXB lang talaga. So, again, may 20 kilos na baggage for round trip fare. Kasama na yung lahat ng taxes. So, ito yung parang fare ladder kung tawagin namin. So, andito yung parang, ito yung conversion or ito yung tariff rate ng mga airline. Nasa USD siya. So, automatic kung ang ginagamit mong, dahil itong ginagamit ko na tong system na to ay London base, kaya parang automatic na ko-convert na siya into GBP. So, ito yung base fare. Then, ito na yung mga taxes. So, lahat na ng different kinds of taxes, fuel surcharge, VAT. And then, kapag kasi ang flight ngayon, laging kasama na yung terminal fee. So, itong LI is code for terminal fee. So, pagdating sa airport dito sa Pilipinas, wala ka nang babayaran except the Philippine Travel Tax. So, ayan na lang. Pero, hanap tayo ng, let's say, gusto natin yung, wag na tayong magle-layover. Wag na yung matutulog pa tayo sa airport. Ang tagal nating mag-antay. Okay lang magbayad ng konti. Basta wag na tayo magstay ng matagal. So, maghahanap tayo ng flight options. So, ito. Ang second option daw natin is EY. EY is for Etihad. So, book ulit natin under my name. So, ito, if you'll notice, aalis daw ng Manila. So, again, makikita nyo yan. No? Pag tinapat mo yung cursor mo dun sa system ng Amadeus, lalabas na yung kung ano yung EY. EY is Etihad Airways. So, flight number. Andyan na rin kung mapapansin nyo, andyan yung departing terminal. So, yung Manila Abu Dhabi daw is magde-depart siya dito sa Terminal 3, mag-a-arrive siya ng Abu Dhabi ng Terminal A. And then, ito yung V as booking class. Yun nga, ipinakita ko sa inyo yung availability. Iba-iba ng letters, iba-iba rin siya ng mga pricing. Dito naman, aalis daw yung flight ng 23:40. So, sa time natin is 11:40 ng gabi. Darating siya ng Abu Dhabi ng 4:40 in the morning. Then, aalis din siya ng 9 o'clock. And then, nasa Maldives na tayo ng 2:30 ng hapon. Ang presyo ng ticket niya, price natin as FXB ulit.
So, halos hindi rin naman nagkakalayo yung presyo ng Malaysian Airlines at saka ng Etihad. Tapos ito, 30 kilos na yung baggage mo. Then, naka-Etihad ka na. Etihad nag-o-offer din po sila ng meals. Let's say, 599.10 times 73 for 31. In Philippine peso, ayan. So, kay Malaysian Airlines, magkano siya? Nasa na si Malaysia? So, 542. Konti lang yung diferensya. So, syempre, dito na tayo sa Etihad. Kasi maganda na yung timings niya. Gabi na rin tayo gabi na rin yung flight natin ng Maldives to Manila. Convenient kasi hindi ka mag-aantay ng matagal sa airport. And then, halos hindi naman nagkakalayo yung presyo nila. From 38,000 pesos na Malaysian Airlines, kung ako, dito na tayo sa Etihad. So, ayun lang. And then, check pa natin kung... Guys, yung medyo mahirap. Ay, okay. So, sige, later on, mag-check tayo ulit ng mga samples. So, magti-take charge muna si Miss Glenna natin. So, thank you. Thank you, guys. Alright. So, let's have a break muna para makapag-water break si Miss Gia. And time na para magpalaro. Okay? So, back to you, Miss Gia. Are you with us now? Yes. Wow, ang saya naman. Parang meron pa palang Pinoy Henyo. Tapos may pa Gcash pala. So, Yun. may free online course na. Tapos pwede ka pa palang manalo ng 50 pesos Gcash. May Ang saya pre-certificate naman. pa, di ba? May Bongga. certificate pa. Wow. Yes. Ito lang yan sa Fame. Okay. Yes. Bain Philippines. Alright. So, okay. Move forward na tayo. Thank you po again, Miss Glenna, Miss Blessy, at saka Miss Clarice. So, later on, yung mga questions nyo, na-write down ko naman na siya. So, may sasagutin tayong ibang mga question later on. So, mag-share screen ako ulit. Almost done naman na tayo dun sa presentation ko. So, in this next tab, didiscuss ko na yung special travel services travel management. So, ano nga ba yung pwedeng niche? Kasi pagka sinabi mong travel agent, kala nyo magbubook lang kayo ng flight, di ba? Magbubook lang kayo ng hotel, ng train, ganyan. Hindi lang as yun lang yung gagawin natin. And then, ano nga ba yung kanina may mga questions tayo? Yung ano nga ba yung mga challenges in travel industry? And then, ano nga ba yung mga best practice para ma-manage natin? Kasi, kunwari, yung mga scenario na kailangan talaga ma-resolve natin agad yung issue with our client or isang pasahero. So, i-discuss natin siya later on. So, and this one, so ano nga ba yung mga niche na pwede as a travel agent? So, number one, syempre, flight booking, hotel booking. Kasi, let's say, katulad ng sample na binigay natin kanina, di ba? Kapag ka nagta-travel kasi tayo, pwedeng magkaroon ng overnight sa isang airport, which is kasi nga, kunwari ang client natin, may specific budget lang siya na kinukuha or ini-aim, hindi na more than what is the budget po. So, magbo-book tayo ng hotel para mas convenient naman para sa kanya, para hindi lang siya magsistay sa airport. But at the same time, syempre, in the travel industry, kailangan din nating i-consider kung baka naman kailangan mo ng visa, hindi ka pala pwedeng lumabas. And then, another niche, pwedeng car rental bookings. Kasi may mga clients din kami in the corporate world. Let's say, may business meeting lang siya. Kailangan niya na magpipick up sa kanya sa airport, papunta sa hotel, or papunta sa event. Vice versa. So, from the event or from the hotel, ita-transfer natin si pasahero pabalik ng airport. Data entry. Bakit nga ba data entry? Kasi in the travel industry, kailangan kasi natin ng personal information with our clients. Passport number, expiry date, passport issue date, and then syempre pinaka-importante yung pangalan mismo ng pasahero kasi kailangan match ang pangalan ng pasahero sa ticket na ibinubook natin. Otherwise, magkakaroon tayo ng mga issues po pagdating ni client o ni pasahero sa airport. Train bookings, email management. Kasi mostly, ang mga travel agent nowadays naman, dahil hindi na tayo sanay na before the pandemic na pupunta ka pa ng ticket office para mag-book ng flight ngayon kasi
pwedeng via call na lang or via email. And then customer service, siguro yung customer service kasi naka-incorporate na siya sa travel industry. Kasi may clients tayo, kailangan maayos yung pag-deliver natin ng mga requirements or kung ano yung mga kailangan nila. So, ayun. And then, ayan. So, may question tayo kanina. Ano nga ba yung challenges natin as a travel agent? Number one, flight availability. Katulad nung first example natin, yung Manila Narita. Although, may specific requirements yung client natin na gusto niya dumating siya before 1500. Kaya lang, yung availability na closest to that time is sobrang mahal. So, nandun din incorporate din siya dun sa budget. So, kailangan i-match natin yung requirements ni clients. Required timings. So, required timings, yun nga, 1500. Let's say, katulad nga nung hinahandle namin before, mga seaman. Ang mga seaman kasi, may specific time lang yan kung kailan aalis ang barko sa port. So, kailangan dumating sila on time. Otherwise, may possibilities kasi na hindi makasakay or hindi sila makaabot bago umalis yung cruise nila. And then visa requirements. Number one kasi, ang visa requirements, sobrang importante siya kasi sa Filipinos, hindi tayo masyadong powerful yung passport natin. So, most of the countries kasi magre-require ng visa. So, ayun. Eto, ano nga ba yung best practice natin kapag may mga scenarios tayo, kailangan lang beacon. Kasi kapag kalmado ka, let's say naka-receive ka ng request from a client na medyo time pressure, okay, I'm leaving in 2 hours. Kung magpapanik ka, hindi na magpa-function yung utak mo, hindi ka na makakaisip ng ways paano mo i-assist yung client ng mas maayos. So, kailangan palagi lang tayong kalmado. And then, so ito na, handling crisis situation. So, number one, mag-share tayo ng real-time example of crisis in the travel industry. Strategies for staying calm and resolving issues effectively, and the importance of clear communication and proactive problem solving. So, ito, i-share ko sa inyo. Ito, real experience to with my colleague. So, hindi ako personally, kasi nung time na yon off-duty ako. So, meron kami yung isang malaking client. 5 passengers sila. Lahat ng mga pasahero na to ay director and managers of that company. So, nagpabook sila ng flight. Lahat sila naka-business class. Kasi syempre, as directors and manager, gusto nila naka-business class para mas komportable yung flight nila. So, after few days, naka-receive kami or the company ng request to cancel yung isa sa mga pasahero natin. So, ibig sabihin, yung 4, tutuloy pa rin. Pero yung isa, hindi na siya tutuloy. Let's say, hindi na siya part of the trip or meron na siyang prior commitment bigla, nagkaroon ng emergency. So, with the travel kasi, alam naman natin kung mas madali na yung process, paano mag-delete. So, you have to, hindi ko siya may share sa inyo virtually kung paano yung mag-cancel kasi nga live system kasi yon. So, hindi ko maka-cancel. But to give you an example, kailangan muna from that 5 passenger, kailangan natin i-separate yung booking ng isang pasahero. Meron lang ding specific na command na ilalagay sa Amadeus, which is SP or Shera Papa. Tapos kung nasang number siya, kunwari si passenger number 1, so SP number 1. Pagka na-divide mo na, pwede mo nang i-delete itong isang pasahero na to, di ba? So naiwan na yung 4. So ito na yung naging problema. Pagdating ng airport, naka-receive kami o the company ng call na walang flight ang mga pasahero. So guys, nasa airport na, mag-check-in na, imbis na magfa-flight na yung mga directors and manager, wala silang flight. Ang nangyari pala, siguro nung time na yon, siguro may personal issues si agent or medyo meron pa siyang hinahandle na isang task while doing yung task na nagpa-cancel ng flight. Ang hindi niya napansin, na-cancel niya pala yung buong flight na yon. So ano nga ba yung dapat na strategy natin? So first, when we receive the call,
syempre sabihin ng client, what happened? Bakit na-cancel yung buong flight? We were originally requesting to cancel one passenger. Bakit kami lahat na-cancel? So the best solution is, or ang pinaka ginawa na lang namin, nag-book kami dahil nga wala na yung flight nila, hindi na active yung flight nila, hindi na confirm, as in walang flight. Nag-book na lang ng bago for 4 passenger. And imagine kung ano yung nangyari. The company actually lost 500,000 pesos each passenger. So for 4 passenger, guys, na-loss ang company for almost 2M. Ganon. So, kailangan, hindi lang naman siguro as a travel agent, kailangan din naman as, yun nga, as employee, kailangan syempre meron tayong attention to details. Ano ba yung specific na nire-request ng client? Kailangan ko siguro kung sa tingin nyo hindi ka motivated that day or meron kang personal issues, hindi ka talaga prepared na pumasok sa isang work. Ako sa totoo lang, personal experience ko to, kapag ka feeling ko exhausted na ako, sobrang daming task, sobrang daming trabaho, hindi na ako nagfa-function ng maayos. Alam mo ginagawa ko? Tatayo lang ako dun sa desk ko, hihinga lang ako ng malalim. Either, syempre, takbuhan natin coffee, o kaya coffee, or mag-check ka siguro ako, I check socials, check kung may mga chat ka lang, para lang ma-divert yung attention mo. Then, balik ka ulit sa upuan mo, focus ulit. I-check mo ulit detailed by detailed. And then before, kunwari, you receive a request from our client via email. So, double check mo ulit. Tama ba bago mo i-send yung reply mo? Check mo muna ulit. Ano ba yung tama ba na Manila to Narita yung request niya? Tama ba na arriving 1500? Tama ba na direct yung flight? Tama rin ba na Philippine Airlines lang yung ino-offer mo? So, dun pa lang kailangan, before mo i-out yung trabaho or before mo i-confirm yung isang trabaho mo, make sure lang din na tama na lahat yung mga details na ibibigay natin sa client. Kasi yun nga, hindi natin in-expect. Akala natin this day okay lahat ng transaction mo. And then after few days, dun mo malalaman, ay, nagkamali tayo. Although, syempre, hindi naman natin maiiwasan na magkamali. Syempre, tao lang naman tayo. Nagkakaroon tayo ng mistakes. And then afterwards, kung nasolusyonan mo na yung isang problema, and then, talk to your managers, 'di ba, your heads, kung sino yung kailangan mong pagreportan, ganito yung nangyari, you apologize. Well, dito sa Pilipinas, alam nyo ba, medyo komplikado kapag ka-travel agent dito sa Pilipinas. Meron akong naging experience with previous company na yung branch namin, kapag ka nagkamali ang agent, china-charge sa agent yung mga nangyaring problema. Let's say, katulad nun, na-cancel yung flight. Depende sa usapan ng manager. Pero ang napansin ko kasi with the foreign employees, medyo considerate kasi sila pagdating dun sa mga ganun. Pwede ang nang mangyayari na lang, of course, you apologize. Lucky kung hindi kayo i-charge ng company dun sa loss na nangyari. And then you can, sa ibang company, parang ang gagawin mo, kunwari sa isang client, ang markup nyo lang, let's say $100, para lang ma-cover up nyo yung loss, para mabawi nyo yung loss, you will add maybe $150. So parang may extra ka na 50. But yun nga, ang pinaka-point lang dito is, syempre, hindi nga lang as a travel agent, kailangan maging professional tayo sa trabaho. Kailangan i-check natin lahat before natin ipasa sa client or bago ma-complete yung isang task. So, ayun. Ayan na. Q&A. Pwede tayong i-assist. So, I'll remove the screen na. And then, siguro we can ask assistance from Miss Glenna, Miss Blazer, or Miss Clarice. And then kung may mga questions pa kayo na hindi ko nasagot, you can add your questions po dito sa chat box natin and then I'll help answer po. In Yes. best knowledge I can. Ang dami nilang tanong actually. Ay, ang dami. Kahit ako meron akong personal. Ay, sige. Pero ma'am, unahin ko muna yung mga nabasa ko kanina. Sure. Go. So,
First question natin from Maria Rosario Lacuma. How many options daw po ba usually yung ibinibigay natin sa client? Dun sa dati kong company, at least 3. Kasi let's say nga po, katulad nun, direct flight lang yung gusto niya, pero sobrang mahal. So, kailangan mag-offer ka din ng, okay, ito medyo mura, medyo mas maaga lang. Or siguro kung hindi man direct, yung may connecting flight, pero sobrang mura naman. So, at least for me, 3 option. Pero kung sa tingin nyo po na ito na talaga yung best option, normally, i-advise mo na, okay, unfortunately, ito lang yung best option na ma-offer ko. Yung ibang option kasi, long layover na or overnight na. So, might as well give some options with our client po. And then, ayan, nakalimutan ko po kung sino yung nagtanong. GBP lang daw po ba or British pounds lang? So again po, yung system lang po kasi na ipinakita ko sa inyo is UK-based company po kasi yung system na yon. Kaya naka-GBP siya. Pero kung nagtatrabaho po kayo dito sa Pilipinas, so Philippine peso po siya or USD. Pagka US, yan, USD. Depende po kasi sa company kung saan naka-registered. And then, yun, katulad din po nung parang link na rin yung question ni Sir Joshua Alcalde. Ano po bang much better? Upsell or offer alternative option? So ayun nga, parang ganun lang din yun. Might as well give some option with our clients na okay, mas maganda tong option na to. And then lastly po, for Miss Camille Resultay, aside sa 3 booking which is the Amadeus, Galileo, and Sabre, saan pa po ba pwedeng mag-check ng lowest fare? Kami, katulad po ng St. Martin, medyo komplikado na kasi yung route kasi sobrang layo na. Search lang kayo, Google Flight o kaya Skyscanner. Doon lang din po kami nag-check kasi may mga magaganda silang options na ibinibigay na mas cheaper. Tapos i-check na lang yun sa system na okay pala itong route na to, hindi masyadong hassle. So yun, Google lang din po talaga. Madalas helpful talaga si Google. So, ayan po yung mga questions na na-write down ko. Again, if you have question po, ayan. Ayan. So, what is the difference daw booking with Amadeus and booking directly to airlines website? Normally po kasi, ang mga travel agent, depende po kasi sa airline eh. Kasi may mga airline na nagbibigay po kasi sila ng commission sa travel agent. Kasi syempre, aminin na po natin kasi, dito sa Pilipinas, sobrang hirap po kumontak sa mga airline. Kapag may mga issues ka, after the pandemic, nawala na yung mga call centers ng travel agency. More on chatbox na lang. So, sobrang hirap po kasi na kumontak na sa kanila. So, nagre-rely yung ibang clients natin into travel agency kasi minsan, mas mura yung flight ng travel agency kasi may commission pa po kami doon. Aside from booking sa kanila ng, let's say, service fee. So, ayun pa. Okay. Ay, di ba meron kunwari during the transaction, may tinatype ka tapos medyo may katagalan na tapos yung iba din mga agent nandun din sa same na hinahanap mo. Paano yung pag nagkaunahan kayo ng booking? Tapos Yes. pa problema internet connection. Yes, nangyayari po yan. Kasi doon napansin nyo po yung availability kanina. Meron doon yung first segment, sobrang daming number 9. Tapos doon sa second option natin ng Manila Narita, parang apat-apat na lang. Oo. So, ibig sabihin, kung 5 kayong agent na nagbubook ng 4 na seats na yon, kung yung isa nagkaroon ng problema, malamang sa malamang po yung isa ang makukuha na niya is yung mas mataas na fare. So, yes. Kasi live... offer mo pala, yun na yung nakuha ng isa. Yes. I-discuss mo pa lang. So, kasi nga live po yung system na yon, same yon ng system ng mga airline. So, kung ang airline din nagbubook at nakuha na nila yung seat na yon, wala na rin. Oh, Nangyayari talaga din siya. kapag madami yung ikinikater mo. Like for example, yung sabi mo, 4 man o 5, tapos titingnan mo lahat na availability, yung oras and other categories. Yes po. Nag-English ka pa, no? Ay, syempre kasi ang clients po natin, paano mo i-explain, oh my God, the flight is canceled, tapos wala kaming nangyari. Syempre magtatanong pa sila, ay bakit na-cancel yung flight? Syempre hindi naman po natin para sisihin pa yung ating colleague. As much as possible, solusyonan muna natin yung issue, i-book muna natin yung flight, and then afterward, discuss na lang yung mangyayari, yung magiging sanction, gano'n. Opa. Okay. Ano pa ba? May nagtanong dito kanina yung parang on the same day booking. Parang may
What are the most common na problem pag mga ganun? Same day. Ayun. So, ang mangyayari lang po talaga, yung availability kasi. Lalo na kunwari, ang mga pasahero po natin, hindi natin masabi. Yung kunwari may emergency, pupunta ng airport, ano na lang yung flight. So, may chances po kasi na hindi mo na makuha yung kung ano yung pinakamaaga kasi fully booked na yun. O kaya, sobrang taasin. Pagdating po kasi sa, ang may mga, ano po kasi, as a travel agent, working in Cebu Pacific nga before, meron kasing somehow policy na kapag if you're traveling within 4 hours of the flight departure, ang ibinibigay na po kasi namin doon, pinakamataas na economy. Kasi, So, kahit na ang booking mo is, kunwari, pag chinek mo online, teka lang, ito, 1,000 lang yung ticket, bakit ang oo. binibigay nyo sa akin 4,000? Yun nga, kasi meron po kasing policies ang mga airline na kapag ka nag-book kayo sa amin within 4 hours, yun na lang yung pwede namin i-offer sa inyo. Okay. Paano naman, kunwari ganito yung masama ang panahon, naka-cancel. Paano yung ano sa inyo arrangement? So, as a travel agent po, kapag ka nag-cancel ang flight, may option po kami to cancel the flight. Tapos i-rebook na lang namin. Without charges po yan, fully refundable. Kahit po si airline din ang nag-cancel, um, may mga, ang restrictions po niyan, pwede silang mag-rebook ng flight within 30 days, free of charge. So kahit na siguro nakita nyo ang mahal-mahal na ng ticket, pero dahil si airline po ang nag-cancel, dahil siguro operational problem or yun nga, hindi maganda yung panahon, i-rebook po nila yon ng free of charge. And then, second po, pwede ding air route. Yung rerouting, katulad ng example ko po, let's say, Manila papuntang Katiklan, ang gagawin mo na pala, Katiklan, Manila. Dahil nga po, kinancel nila, meron kang privilege para i-change yung routing mo. Ang restrictions lang nila, ma'am, is kailangan hindi magbabago yung either departure country mo or yung arriving country mo. So either babaligtarin mo lang, let's say Manila Cebu, gagawin mo na siyang Manila Davao. Yun, pwede yun. Kailan Ayun. naman mako-qualify yung refund? Kapag basta po, as long as na-cancel yung flight nyo, meron po kasing email notifications ang mga airline. Isisend na nila sa inyo ano yung list of options na pwede nyo pong gawin. SOP po siya ng mga airlines po. Meron dito nabasa si Dorben May Valdez. What steps do you take to ensure compliance with company travel policies and government regulations? May ganon, mabigat. So, parang magiging ano din po yan sa during the pandemic. Kasi doon talaga very critical kasi yung travel arrangement noon. Kasi let's say sa Manila papuntang Narita, inaalaw nila yung mag-travel ng let's say frontliners ganyan. Kaso, dahil hindi ka within the frontliners po, kailangan i-check mo isa-isa yung restriction. So, kay Maring Google lang din po. Tapos, meron din po kasing website ang IATA. So, ina-update niya every time po na ang isang airport, during the pandemic po, no, i-update niya yung website nila. Oh, okay, kapag ka mag-travel ka ng Japan, ito na yung latest restrictions. So, doon lang po kami din nagre-rely ng information. And then, i-forward namin sa client, please note na pagdating mo ng Japan, kailangan mo magpa-COVID test, kailangan mo mag-quarantine. So, doon lang din po kami nagre-rely sa IATA din po. Okay. Yung sa mga commands, pwede nyo na po itong i-search sa Google. Kasi may tatanong Yes. mga commands. Sa commands naman po kasi, syempre, if you are hired by the company, binibigyan naman po yan ng mga training. Let's say, Amadeus nga po, meron po silang training from Amadeus itself na usually sinusponsoran naman po yan ng company. Then doon nyo po malalaman kung ano yung commands. Then may manual po sila na ibinibigay and then may certificate din. Makikita nyo na yung kung paano mag-book ng flight, ano yung isa-isa, paano maglagay ng name, ng date of birth, ng passport number, yan, nandun din pa. Yung mga apps po na gamit nyo, paid po ba yan once mag-sign up? Alin po, yung Amadeus? Yung Amadeus tsaka yung So, Saver. yung Amadeus po is actually, you can only access kapag part po kayo ng isang company. Kasi ang isang company is IATA registered. So, kung IATA registered, si company po ang magre-register kay Amadeus. Sila yung magbibigay ng username, yung pangalan and password. Tapos, tsaka lang po kayo magkaka-access. So, kung hindi po kayo
working sa isang company, hindi nyo po ma-access. Pero ako po, nanghiram ako sa isang good friend para maipakita ko sa inyo yung actual. Basta yun nga, hindi lang po ako pwedeng mag-create ng booking or mag-cancel kasi it's a live system po. Ayan. Meron pong question dito from Sheila Micheline Giraw. I don't know if na-answer na po. Sabi niya, how do you communicate with the client po? Via call po ba, emails, or chat? Most, kasi po dahil nga virtual na yung, or naka-work from home na ako, emails lang din po ngayon. And then calls yun, normally kapag calls, kasi mga urgent lang, kunwari nga yung mga pasahero nasa airport na cancel ang flight, nawala yung booking, ganun. Pero most of the time po, email po. Paano daw i-convert sa peso? Kasi di ba puro GMB? Oo. May command po yun. Medyo nakalimutan ko na. Pero something like DOC, ilalagay mo yung amount and then magko-convert siya into PHP. Pero kung hindi, kimaring Google lang din po yan. Okay. Yes pa. May ano pala dun, auto-convert ng rate. Yes, may mga commands din po. Halos lahat po, Sabre, Galileo, and Amadeus. May command lang po sila na 3-letter code. Hindi ko lang po medyo maalala po. Nakagamit ka na ng Apollo kasi may tanong dito. Capable po ba si Amadeus Sabre na mag-cut ng flights? Paano po kaya yung cut? Magka-cut. Like, let's say, Manila-Cebu, let's say, round trip ticket, Manila-Cebu, Cebu-Manila, tapos, ikakat na yung trip, hindi na gagamitin yung return. Pwede din po yun. So, parang magpo-fall po siya as magka-cancel po kayo ng flight. So, pwede yun sa system, kahit na anong system, pwede nyo pong i-cancel. Pero, I think po kasi with low-cost carrier, yung mga murang flight, Cebu Pacific, Air Asia, Jetstar, usually kasi non-refundable na sila. So, kahit i-cancel mo yung flight mo ng pabalik o cancelin mo yung papunta, wala ka na ma-refund. Yes. Kasi most of the low-cost carrier po ay non-refundable. Do you have more, Blessy? Meron pong question dito. Asa ba yun? About sa upselling. Teka, nakita ko na kanina eh. Pero hindi ko lang po sure kung ano siya, Baka yun applicable. po yung yung kay Joshua Alcalde ba? Yung yung better upselling or offering cheaper option po ba? Opo. Ayun, yun po yung nasagot ko. Ako kasi Nasagot na. talaga, yun, nagbibigay talaga ako as much option na convenient para sa client. Ayoko naman na, okay, ito yung gusto niya, yun na lang yung ibibigay. So parang wala ka ng empathy, wala ng customer service, 'di ba? So wala nang interaction with client. So kahit papaano, sasabihin, parang maiisip po niya, 'di ba? Okay, proactive tong agent na to, nag-o-offer siya ng alternative option. So ayun po. Ayan. Okay. And then, ito, meron po akong nakita, Terence Landicho. Hi, ask ko lang po, parehas din po ba ng app na ginagamit pag mag-book ng hotels and cars? So, sa Amadeus po kasi, may option po kasi doon na pwede kang mag-book ng hotels and then cars if the company has access po. Pero otherwise, gumagamit lang po ako Agoda, Trip, hotels, booking.coms yan, ganyan. Rental cars naman po, pwede din pong mas maganda direkta na sa website ng mga EVs or mga rental companies po. Parang may tanong si Miss Catherine. Ewan ko lang po kung pwede to. Can you share a secret on how to get a cheaper rate? Question. Ayun. Kasi nga, kung naalala nyo yung shinare ko na experience na yung nasa LRT ka, naka-headset ka bigla. Kasi naka-uniform kami dati ng Cebu Pacific. Yung bigla na lang, ma'am, anong murang ticket dun sa ano? Yun nga po, kasi sobrang hirap po kasing sumagot na sabihin na, ay, okay, 1,000 pesos lang yung ticket. Pero kumbaga, ang ginagawa ko na lang po, roughly, kasi dahil nga po, being in the industry for such long time, parang may idea na ako magkano nga ba yung mga flight normally papunta sa ganito, papuntang Europe or within the Philippines. Nag-share lang din po ako, sabi ko, hindi po ako sure kung magkano talaga yung ticket, pero roughly ganito po nagre-ranges yung ticket po. Ayan What po. If may iba na gustong mamili ng seats, yung malapit sa window? Yes, pwede po yan. Kasi lalo na yung mga first timer, 'di ba? Yung magvi-video ka ng nasa nasa window side ka. Kung ayaw mo pong magbayad,
Ang magiging issue kasi niyan, you have to wait 24 hours before your flight. Pwede kang mag-online check-in. Kasi ngayon, sinasuggest na talaga ng mga airline na mag-web check-in ka para pagdating mo ng airport, hindi na masyadong hassle yung transaction nyo. So, if you're willing to pay, yon, pwede ka pong bumili ng, pwede kang mag-add ng extra baggage. With Cebu Pacific kasi po, di ba, walang meal yan. So, may option din po kayo para mag-choose ng meal, ng seat, kung pag long travel kasi, ang napansin ko po with the frequent flyers kasi, mas gusto nila yung nasa aisle sila kesa yung nasa window naman. Pagka mga first time traveler at magva-vlog-vlog, syempre gusto nasa window. Pero kapag ka mga executive and frequent trial, gusto nila yung nasa aisle para hindi masyadong hassle kapag ka bababa at saka sasakay ng eroplano po. But everything is in the system naman po. Pwede na yon before ka end ng booking or before ka magbayad or 24 hours before your flight, pwede ka pa rin pong mag-add ng mga additional options po. Ito sa application na, saan daw kayo nag-apply for your position as a travel management? Ito nakwento ko to kay Miss Blessy. Sa totoo lang po, in the travel industry kasi, medyo konti ang option na nag-o-offer or companies na nag-o-offer ng work from home setup. Kasi mas prefer, especially with Filipino bosses po kasi or Filipino-based companies, mas prefer talaga kasi nila yung on-site. Pero ako nag-LinkedIn lang. LinkedIn. Ayan sila, Vim. Nakilala ko po sila, I think, via LinkedIn po ata. Ayan. Upwork, meron din po sila. Kaya nga lang, most of the time kasi ang gusto nila hybrid at saka or on-site. So medyo limited po kasi yung feeling ko limited kasi yung company na nag-o-offer ng work from home setup. Pero in general, travel management, marami po kayong makikita online naman. BPO, di ba? Yes. Yan po. Kaya lang hindi, parang feeling ko po kasi parang hindi ko kaya sa BPO. Parang ang feeling ko ang hirap. Ayun. Pero yes, BPO. Yung sa pagte-train yung paggamit ng apps, si client na yung magte-train sa inyo? Si company po. Si company. Si company, yes. Usually, gaano katagal yung training period? Nung nag-training po ako ng Amadeus, 3 days lang. 3 days? Yes. Kasi parang ang ituturo lang din naman po ni Amadeus or ni Saber or ni Galileo is yung basics lang. Paano mag-book ng flight, paano mag-add ng name, paano mag-price, paano mag-end. And then yung complicated, paano mag-cancel, paano mag-rebook. And then, yun nga, magiging masasanay ka na lang po along the way kapag syempre nai-experience mo na yung different scenarios po with client requirements po. Sumagot dito, Expedia. O yan, apply kayo, Expedia. Ayan. Naririnig ko din yun sa mga nakarang interview. Saan? Sa Expedia. Okay. Ayun. Alright. Ito sakto, ma'am, sa sorry. Sakto sa mga aspiring po. Kasi ang dami pong beginners, di ba, na uma-attend dito sa webinar. And may question from Miss Lani Hermono. Sabi niya, what is the worst scenario that you had encountered and how did you manage to pacify the client? Ayun nga po, yung example ko kanina, imagine yun na yung malala. Million no? Halos 2M po. So, anong nangyari po nung time na yon, nagkaroon ng parang memo. Kasi yung company ko before, very, mabait pa sila. Hindi po na-charge yung agent na yon. Nagkaroon siya ng memo na, syempre parang, yun nga lang, naging final warning na yon sa kanya. Kasi sobrang laki ng impact ng loss na nangyari sa company po. Pero sa scenario ko, sa experience ko, medyo hindi naman po sa nagbubuhat ako ng sariling bangko or nagyayabang ako. Sobrang ingat ko po kasi talaga. As much as possible, gusto ko talagang iwasan na magkamali. Kaya kung hindi ako sure sa isang bagay, double check, triple check. Tapos kung available po yung mga managers ko or yung mga seniors ko, talaga nagtatanong ako. Kasi mahirap po kasi magkamali. Ang napansin ko kasi with the travel industry, katulad yun, pagka na-cancel mo yung flight mo, wala na. Wala na. As in, so kailangan talaga, doble ingat lang din po talaga. Okay, so I think yung iba kasi paulit-ulit na lang din yung tanong. So, yan, madami na naman na nasagot si Miss Gia. So, guys, Yes. send ko na yung link ng ating attendance sheet. So, fill out nyo na po and then, so, bless.
Yes, ayan. Okay. So, before we end our webinar, dami nating natutunan. No? Bigyan naman natin ng maraming heart and palakpak si Oh, Miss Gia thank you for sharing everyone. everything sa abot ng makakaya niya. Lahat ng questions and lahat ng mga tanong. Ayan, lahat ng tanong po ay sasagutin niya. And kung nabibitin ka pa sa pagtanong, ayan, pwede mo siguro siyang i-reach out, ma'am. Pwede ba namin ikaw i-reach out sa socials mo? Yes po. Bali po meron po akong actually aspiring vlogger yes. Yo? Most of the time po madami po kasi ako nare-receive na question sa TikTok page. Nagtatanong sila name correction, nagkamali ng isang letra ng pangalan, nagkabaligtad yung pangalan, naging Iba apelyido, kasi tapos ang yung complicated apelyido, ng pangalan eh. yes. Tapos yung may mga hyphen, 'di ba po yung parang may hyphen yung Hmm. name, enye, or may mga Mm-mm. question po sila ng rebooking or rerouting refund. Yun. Sumasagot po ako ng mga questions sa TikTok, meron din po akong Facebook page, may YouTube din ako. It's Gia Peras Vlog. Ayan. Maliit lang po ako na vlogger, pero I always try to answer as best knowledge nga po as I can. At kung as much as kaya kong mag-reach out at maka-help po sa inyo, is tumutulong naman po ako. Free of charge. Yun. So, like Yan. and subscribe na. Thank you Ano po. ulit, ma'am? Gia? Ay, pwede ko po, ayan, Yan. Gia Palitan dito Carla sa Perez. sa chat. Paano po ba mag-chat dito? Wala po Chat akong, na ba? Yung chat. Tapos everyone. Ayan. So, taas ang kamay ay, sa okay. mga gustong sumama sa ating photo op. Yan, nagdadagdag na po na. Ayan. Ayan. So, habang tinatype ni ma'am yung link niya for her socials and nagpo-promote sila ma'am Glenna sa mga magjo-join sa picture natin, promote ko na din yung social ni Vame Philippines. So guys, please like and follow us sa aming Facebook, Instagram, TikTok, and also YouTube channel at Vame Philippines. So, nag-iisa lang po ang account ni Vame. Baka may makita po kayong iba na redirect sa Telegram, hindi na po kami yon. So, like and follow us. And also, like and follow Miss Gia Peras Vlog. Thank you po. Thank you. Alright, ayan. So, paki-accept naman po ang aming invitation na pumunta dito sa ating panel at magpipicture po tayo. Okay. Alright, so sa mga hindi successful sa pag-click ng ating attendance link, ang inyo pong magiging solusyon dyan, pumunta sa FB page ng Vane Philippines, mag-message po kayo, isend niyo ang screenshot na umattend kayo ng webinar, send na rin ang email and full name para masama kayo sa pagdadalhan ng free certificate. Okay? Yun. Alright. So, yun. Ayan. Yan, ang I believe, dami. ma'am, na-send na yung mga winners. Na-send na po yata yung Ayan. ano nila, Send na yung prize. prizes. Okay. Oh, congrats. Ayun. Congrats. Sali ulit next week. Okay? Meron ulit. Nasa Meron lagi. 433 yung natin, attendees. Ang dami. Dami. Yes. Ayan. So guys, try nyo na openin yung mga camera para ma-check natin kung working ba or need pa nating i-fix. Baka may gusto kang i-plug, Miss Gia, bago natin i-end Wala ang ating naman po. webinar. Ayun, don't forget to like and follow. Kaya lang po. Thank you. Ayan. O kaya ano ma'am, words of motivation lalo sa mga beginners pa lang. So, umpisa lang din po talaga, mahirap aralin kasi nga ginagamit yung military time, phonetics. Pero eventually, along the way, kapag masasanay at masasanay lang din po kayo, tiyagaan lang din po. And then, always take notes din. Siguro importante din po yun. Kung meron kayong bagay na isang bagong natutunan, I love to take notes. Kasi in the Yes. future, magagamit mo siya na, ay, parang naalala ko yan. Katulad niya, nakalimutan ko na yung kung paano mag-convert. So, yun, at least meron ka pong babalikan na notes na, okay, ito pala yung way. Thank you, Ma'am Gia. Thank you po.